Pilipinas, ang oras po 6:32. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at ako po ang nagsusolong panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ika-12 na po sa buwan ng Enero 2024. Malapit na ang sinulog para sa mga Cebuano. Malapit na din ang Dinagyang Festival para sa mga taga Iloilo. Yan, para sa mga Ilonggo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi na imbag arabi Buenas noches, Noche Buena tuloy. Mali pa ako dun. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi dahil maganda po ang ating talakayan. May patungkol sa SSS, kaya para sa ating mga miyembro ng SSS o kaya naman ay may kamag-anak na SSS member. Pwede po kayong, baka may matutunan po kayo sa ating talakayan tonight dahil magiging informative po ang ating discussion patungkol sa sino ba yung maaaring makapag-claim ng mga benepisyo mula sa SSS sakaling ang SSS member ay mategi bumbum. Dos Kumpanieras. Ano daw ba yung tegi bumbum? Mamatay. Kapag nakalimutan ng huminga, sino ba yung maaaring mag-claim ng mga benepisyo? Kapag ka live-in partner ba, pwede ba siyang makakuha ng benepisyo sa kanyang ka-live-in, assuming na matagal na silang nagsasama? Dos Kumpanieras. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485 at pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa atin sa pamamagitan ng pag-comment sa ating DZRH Dos Kumpanieras Facebook Live, gayon din sa DZRH TV 4K Livestream YouTube at DZRH News Facebook Live, gayon din sa DZRH News Television Facebook Live. Dos Kumpanieras. Ito po ay bilang comment lamang dahil hindi ko pa nababasa yung mga doon sa messenger side ng mga pages na yan. Pero kung may question po kayo sa Attorney Rina Seco na messenger, pwede po ninyong ipadala, nababasa ko po yun. At syempre, meron din po tayong bonus question tonight. Sinong beneficiary ang may 5-year guaranteed period para makatanggap ng mga benepisyo na naiwan or ng isang benepisyaryo ng isang membro ng SSS. Dos Kumpanieras. Masaya po ito dahil alam nyo, napakarami pong mga questions patungkol sa attorney. Na kami, 25 years na po kami nagli-live-in ng asawa pa pero kasal po siya sa una. Ako po ba, pwede na akong mag-claim? Or attorney, ako po ay may kinakasama na ngayon. Siya po yung mabait sa akin. Yung pong una kong asawa ay balasubas, batugan, nagpapalaki ng tiyan, nambubugbog pa. Dito ko po ibibigay sa pangalawa kong asawa. Pwede ba yun? Pwede pa siyang makaklaim. So, yan po ang ating tatalakayin. At syempre, kung ikaw ay isang illegitimate child at saka ikaw ay dependent ng iyong tatay, pwede ka bang makaklaim kung sakasakali o itsapera ka na? At kung makakaklaim ka pa, magkano naman ang makiklaim mo? Dos Kumpanieras. Shout out kay Miss Christina na nagsasabi na useless ang adoption. Bakit? Marirealize po ninyo na isa pa sa mga benepisyo ng pag-adapt sa isang illegitimate child ay pagdating ng pag-claim ng benepisyo mula sa SSS. Bakit kanyo? Kasi ang illegitimate child
ano lang, depende po kung ilan na ang legitimate children. Kasi hanggang 5 po lang po ang mga dependents, ang qualified dependents. So kapag lumagpas ng 5 sa original, ay pagkatapos ikaw ay pang-anim ka, no? Dahil ikaw ay isang illegitimate child, sorry ka na lang dahil wala kang makukuha. Kaya Miss Cristina, isa ito sa dapat mong tandaan. Dos Compañeras. I'm sure meron ka rin kaanak, kakilala, anak ng kaibigan, anak ng kaaway. Sumikat na si Cristina, medyo nagpanting ang tenga ko na dinidemote daw ang illegitimate child kapag kainampon. Pues ito po ay isa sa mga benepisyo, no, na nagsasabing ay maganda na iampunin mo rin ang iyong illegitimate child para itaas ang kanyang level, no, sa kategorya ng legitimate dahil, no, para maipantay ang kanyang mga karapatan, ang kanyang mga pribilehiyo doon sa mga karapatan at pribilehiyo na tinatanggap ng isang legitimate at adopted child. Dos Compañeras. Ayan, medyo hanggang ngayon apektado pa din ako Hindi naman kasi, again, hindi kasalanan ng isang illegitimate child na maging illegitimate siya. Anyway, medyo lumilihis tayo sa discussion tungkol doon sa SSS beneficiary. Okay. So, ito po yung question natin, matatandaan natin, pwede bang maging beneficiary ng SSS ang live-in partner? O kaya naman, pwede bang makaklaim ang asawa ng benefits, no? Kung hindi naman siya ang beneficiary on record, ibig sabihin hindi siyang nai-enroll na beneficiary ng kanyang asawa sa SSS. Dos Compañeras. Kaya naman, questions po tumatanggap po ako ng inyong mga questions. Magandang gabi po muna, Daddy Roel Resio. Gayon din kay Mami Hermie ba ang nickname ng iyong misis, Sir Daddy Roel Resio. Gayon din Ador Cortez ng Kalumpit, Bulacan. Pancho sa Bordo Jr. Gayon din kay Bixby. Magandang gabi sa iyo. At ito si Violeta Montecalvo Zambrano, Maria Belly de Castro, gayon din kay Maricor Angeles, Magdalena Martin, at syempre mawawala ba naman ang ating suking tigpaminaw, Gael Enriquez dyan sa Hong Kong. Magandang gabi din sa iyo, Eduardo Narvaez, Roxanne Costo, Raymond Batalon, Rudy Val Palma, Sandra Rances. Good evening sa iyo. And Tita Ami Miraflor Garcia, Apolinario Castillo, Eduardo Narvaez, Irene Almodovar, Ma'am Grace Recta, Kenneth Arevalo, and Tita Ami Miraflor Garcia. Dos Compañeras. Ayan, umpisahan na natin ang ating talakayan. Sino nga ba ang mga beneficiaries ng isang miyembro ng SSS? Sabi po sa Section 9 ng RA 8282, ang kanyang mga primary beneficiaries ay ang kanyang legal wife, no? Ang kanyang legal na asawa at ang kanyang mga anak, dependent children. Kung ito man ay legitimated, adopted, at nahuhuli ang illegitimate. Bakit nahuhuli ang illegitimate? Kasi 5 lang po, hanggang 5 lang ang pwedeng maging benepisyaryo, no? Ang tatanggap ng mga benepisyo basta sila ay syempre, sila ay below 21 years of age, hindi pa sila nag-aasawa, sila ay dependent pa, at they are not gainfully employed. Kasi paglagpas na po ng 21, ay hindi na po maaaring makakuha ng benepisyo ng SSS, no? Kapag po ganito. Now, halimbawa po, ang sinasabi ng batas na hanggang 5 lang ang maaari sa kanyang mga dependents, no? Kung halimbawa 4 ang halimbawa po 3 legitimate children, 1 legitimated, meron pang 1 ampon, di 5 na yun. Yun po ang order of preference. So, ibig sabihin, itsapera na ang illegitimate child and therefore, kawawa ang illegitimate child. Bakit? Hindi na po siya makakakuha ng benepisyo, hindi na siya, bagaman at supposedly dependent siya, hindi siya makakakuha ng benepisyo ng SSS. Dos Compañeras. So nakuha nyo ang kahalagahan, bakit importante na masali siya. Imaginein mo mas lamang pa ang naging benepisyo, ang mga pribilehiyo na nakukuha ng isang adopted child kumpara sa totoong anak. Totoong anak naman ang legitimate, di ba?
So ito po is isa sa mga magaganda talaga. Magandang maging isipin ng ating mga magulang na merong mga illegitimate children. Dos Compañeras. Now, so primary beneficiaries ang legal spouse, ibig sabihin yung legal na asawa, ibig sabihin kasal. Attorney, paano kung dalawa ang asawa ko? Sino sa kanila? Siyempre, yung unang asawa, no? Kung ito ay lalo na kapag ka ito ay hindi pa nag-aasawa ng iba, no, wala pang ka-partner. By the way, no, yung asawa bilang primary beneficiary, dapat po ay partly dependent kayo sa inyong asawa dun sa miyembro ng SSS. At the same time, hindi pa rin kayo nag-aasawa. Dahil kapag ka nag-asawa na po kayo, nawawalan po kayo ng karapatan, no? Nawawalan po kayo ng karapatan na makatanggap ng pensyon at iba pang mga benepisyo mula doon sa na nag-uugat doon sa pagiging beneficiaryo ninyo ng inyong asawa. Dos Compañeras. Ayan. So, ano nga ba ang mga benepisyong matatanggap ng mga beneficiaries ng namatay na miyembro? Siyempre, yung funeral benefit ngayon po ay umabot na ng hanggang 60,000 pesos, 20 hanggang 60,000 pesos, depende po sa kung ilang buwan na ang inyong naihulog noong miyembrong namatay. Depende rin po kung magkano ang kanyang buwan ng hulog. Yan. So, nagmamatter po yun. Pero kung halimbawa, yun pong below 36 months ang hulog o kahit nakaisa man lang na hulog bago namatay ang miyembro, entitled po ang kanyang primary beneficiary ng 12,000 pesos na funeral benefit. Fixed na po ito kung below 36 months po kayo ng hulog. At syempre, meron din pong monthly death pension na depende po sa kung gaano katagal at syempre magkano ang naging hulog. Ano ba tawag doon? Yung monthly yung credit, no, ng inyong asawa. At syempre meron ding 13th month pension every December. Yon. Dos Compañeras. Now, paano naman, attorney? Kasi yung asawa, ito kagaya nito. May question, pinadala po ito kasi ni Miss Pinky. Sabi niya, ako po ay sister ng isang member. Yung asawa, palibhasa po nakaasa lang sa kapatid ko, wala namang panggasto sa pagpapalibing. If halimbawa ako po ang gumastos, pwede ba na ako ang mag-claim sa funeral benefits ng kapatid ko? Yan, magandang tanong ito, no? Dahil po, syempre, minsan kapag yung kaanak or sino man ang sumagot, abay, ang nagki-claim pa rin ay yung asawa, no? Akin ito dahil ako ang asawa, no? Akala niya ay hindi naman po para yung panglibing ninyo. Para po yan sa pagpapalibing ng asawa ninyo na miyembro ng SSS. Dos Compañeras. Sinasaklaw po nitong funeral benefits na ito yung embalming services, burial, transfer services and permits, gayon din yung funeral services. Kasama na po dito yung mga pamisa, mga pakandila, kung ano-ano pa mga pagbili or pagrenta. Nirerenta ba ang ataul? Kasama po yun doon. Kaya yung halimbawa iba po ang nagbayad dahil wala namang maipaluwal si Mrs. o si Mr. yung asawa, ay wag po ninyong i-claim para sa inyo, no? Malas-malasin kayo ang maisunod, hindi po ba? Dos Compañeras. Yan. Pero syempre, meron itong mga requirements paano makiklaim. At yan po ang tatalakayin natin sa ating pagbabalik. Magandang gabi po muna, Rolly Duque. At syempre, yung iba pa, si Ma'am Grace Recta, sabi ni Ma'am Grace ay 30,000 daw sa GSIS. Zane Seco, magandang gabi sa iyo. Jason Abolencia, and eto may mga questions itong si Maricor Angeles. Sasagutin natin yan, Miss Maricor. Si Ellie Abanto ay nanonood sa atin, gain din si Boboy Pertos. At yung si Ellen Jeronimo, meron din siyang questions. At Mami Belen Rivera. Jerome Lorenzo, magandang gabi sa iyo. And of course, Jen Lorenzo, ang aking inaanak sa kasal. Si Violeta Montecalvo and
Ito pa si Maria Belly Di Castro. At marami pa pong ibang nanonood sa atin na Magdalena Martin at iba pa. Ate Lily Baradi and Ate Ching Elag. Magbabalik pa po ang programang Dos Kumpanyera. Sa ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo. Nagsusolong Panyera ng Bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang nagsusolong Panyera ng Bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco at tinatalakay po natin ang tungkol sa pagkiklaim ng benepisyo mula sa SSS ng isang benepisyaryo ng namatay na miyembro. Dos Compañeras. Syempre, binanggit na natin kanina yung buwan ng pensyon no? Na ito po ay tinatanggap lifetime kapag asawa ng namatay na miyembro. Hindi po lifetime kapag anak, hindi rin po lifetime kapag secondary beneficiary, at hindi rin po lifetime kapag designated beneficiary lamang. Sino ba yung designated beneficiary? Malalaman po natin later. Okay. Now, paano ba ma-entitled or magkaroon ng lifetime pension, no? Syempre, kapag ang isang miyembro ay umabot ng 120 contributions, siya po ay entitled sa pension, retirement pay tsaka pension. Now, kapag entitled siya sa pension. Now, kapag po, no, ang miyembrong ito ay namatay, yung asawa niya ang tatanggap ng buwan ng pensyon na dapat sana'y tinatanggap ng namatay na miyembro. Dos Compañeras. Now, ang kondisyon is that yung asawa, halimbawa si Mister ang namatay, ang kondisyon para si Mrs. ay matuloy-tuloy na makatanggap ng buwan ng pensyon, no, bilang primary beneficiary ni Mr. is that, no, dapat po ay syempre partly ay dependent siya kay Mr. Pangalawa, hindi siya nag-aasawa pa at hindi siya nakikipag-live-in sa iba. Yan. Kasi kapag po nag-asawa na siya o sumama siya, no, nakipag-live-in siya sa iba, ang presumption or pinapalagay na dapat ang mag-provide na ay silang dalawa. No? Bahala na sila. Bakit si Mr. pa? No? Yung pension pa ni Mr. ang sasagot samantalang nakipagrelasyon ka na sa iba. Dos Compañeras. Kaya po mga asawa dyan na tumatanggap ng pensyon, mawawala po sa inyo ang pensyon kapag kayo ay nakipag-live-in o nakisama sa iba o kaya ay nag-asawa na. Ngayon, kapag po kayo ay nag-asawa na, obligado po kayo na i-report ito sa SSS. Dahil kapag po na-discover ng SSS na kayo ay patuloy na tumatanggap ng pensyon, bagaman at kayo ay nag-asawa na o nakipagrelasyon, nakipag-live-in na sa iba, lahat po ng natanggap ninyo na pensyon, no, mula nang kayo ay mag-asawa o nakipag-live-in sa iba, ay ipababalik sa inyo ng SSS, may kasama pang penalty. So, dapat po ay maging honest tayo. Dos Compañeras. Ayan. So, kanina ay ano nga ba yung question natin kanina? May tinatalakay tayo eh. Yung tungkol pala doon kay Miss Pinky na yung siya yung kapatid niya yung miyembro pero walang ipapaluwal yung asawa ng kapatid niya kaya siya ang sumagot sa pagpapalibing. So importante po na kayo ay maari po na kayo ang mag-claim, no, mula sa SSS. Ang importante lang meron kayong official receipt issued, no, na nakapangalan sa inyo at indicating na ito ay halimbawa ay bumili kayo ng coffin or ng funeral, anong tawag doon, yung binayad niyo sa funeral service, no? Dapat po ay nakapangalan sa inyong resibo and at the same time, no, naka-indicate doon na ito ay para sa funeral service ni, halimbawa, namatay na miyembro XYZ. So, dapat po ay malinaw na nakasa doon. At syempre, meron din pong waiver na papipirmahan sa asawa na nagsasabi na hindi na siya magkiklaim dahil hindi naman siya ang gumastos. At ang gumastos ay si Sister L, halimbawa lang, no? At syempre, kasama din po sa mga requirements ng SSS yung affidavit of two
disinterested persons, no? Hindi ka anak, no? Wala siyang mahihita, wala siyang mabe-benefit dito, pero magsasabi siya na, kilala ko ito at siya nga ang nagbayad, siya ang gumastos sa pagpapalibing at siya yung gumastos sa yung mga funeral expense. Sinagot niya yung mga funeral expenses and therefore, no, sinusuportahan ko yung claim, no, ni Sister L na siya ang mag-claim nitong funeral benefits mula sa SSS. Dos Compañeras. So hindi na po dapat si Mrs. Halimbawa si Mr. ang namatay, hindi na si Mrs. ang dapat na mag-claim ng funeral benefit kung ibang tao ang gumastos. Yung ibang tao na yun na gumastos, siya po ang may karapatan. At dapat lang na makipagtulungan siya. Pag hindi ka tumulong, baka ikaw ang sumunod kay Mr. Dos Compañeras. Ayan. So, dakuan po natin yung question na kung sakasakali naman. Paano po, attorney, wala pong asawa, no? Wala pong asawa, wala pong anak. Sino po ang magiging benepisyaryo? Ay, syempre, yung mga magulang. Kung wala pong magulang, ay pupunta sa mga kapatid. Meron din pong tinatawag, di ba, in the order of preference kapag pagkiklaim ng benefit or paglalagay ng beneficiary, asawa, yung mga anak niya, legitimate, legitimated, adopted, and illegitimate. Pangatlo, yung kanyang designated beneficiary at yun. So yun po ang mag-a-apply doon. Dos Compañeras. Ngayon, sino mga ba yung mga pwedeng i-designate bilang beneficiary? Nasa SSS Citizens Charter po nakasaad kung sino lang yung pwede. Hindi pa pwede yung live-in partner, no? In short, no, kahit pa matagal na kayong nagli-live-in, no? Hindi po ninyo maaaring i-designate ang inyong partner, ang inyong kinakasama, ang inyong live-in partner, ang inyong sweetheart, ang inyong lovey dudes, no? Kapag po kayo ay hindi kasal dahil nililimit lamang po sa parents and their legitimate and illegitimate children, kay lolo't lola o yung sila lang po, nililimit lang po sa kanila ang maaaring i-designate bilang mga beneficiaries. Dos Compañeras. Unfair ba? Kaya nga po importante, no? At binibigyan po kasi ng halaga ng batas yung mga legitimate na relationships, no? Kaya nga po sa pagbibigay din ng benepisyo para doon sa mga beneficiaries o yung mga dependents, nahuhuli yung illegitimate dahil pinaprioritize yung legitimate ang affiliation o ang relasyon. Dos Compañeras. Nananatili rin po, no, maliban sa asawa at sa adopted, nananatili po yung relasyong sa dugo, no, ang nagiging concentration pagdating sa pagde-designate ng benepisyaryo. Dos Compañeras. In short, hindi po pa pwedeng kung sino-sino lang, no? Yan, ito ay sa SSS. But of course, kung kayo ay halimbawa, kayo ay sa ibang mga insurance, ay baka kung basta may insurable interest, baka po pwede po yun. Now, this is a question mula kay Daddy Resyo muna, Daddy Rowel Resyo. Requirement po ng SSS ang sinumar mula sa PSA kapag nagki-claim. Tama po kayo. Kaya nga po kung dalawa ang asawa, no, paano ang mangyayari? Siyempre, tinitingnan po yung pagiging legitimate ng relationship, legal na kasal. Alin dun yung valid, no? Dos Compañeras. Bagaman at ang SSS wala namang kapangyarihan to determine which one is valid or which one is not valid. Pagka dalawa, tatlo, apat, lima o 10 ang kasal, no, ay tinitingnan siyempre yung first lagi dahil siya ang nauna, presumption is siya yung valid until annulled or until declared void. Kaya laging pinapanigan yung nauna. Dos Compañeras. Now, merong question. Attorney, ganito po. May asawa po ako dati. Hindi naman po kasi strict noon sa Sinumar. Kaya ikasal po ulit ako sa iba. Kasal po kami sa simbahan. Yan. Tapos, yung first wife ko po ang nakalagay sa SSS ko. Nag-submit naman po ako sa SSS ng record ng kasal namin nitong pangalawa. Ngayon, namatay po yung first wife ko. If mawala po ba ako, hindi po ba magkakaproblema sa pensyon ang pangalawang asawa ko or need
need ko pa po ba mag-prepare ng last will and testament para sure? Dos Compañeras. Okay. Ang nangyari dito, itong texter natin na ayaw magpabanggit ng pangalan, siya po ay dati ng may asawa. Nagkahiwalay sila ng first wife na walang basbas ng korte, no? Ibig sabihin validly existing pa yung kasal niya sa unang asawa niya at nag-asawa na siya ng iba. Nakapuslit daw siya dahil wala namang sinumar na ni-require o hindi pa strict noon sa sinumar o pwede di mang galing recto. O ngayon pina-photoshop na lang, di ba? Ini-edit na lang. So, ito, naka-register, ibig sabihin na enroll niya yung first wife niya, no? Bilang beneficiaryo niya sa SSS. Ngayon, nung nag-asawa siya ng iba, nag-submit siya ng bagong record. Kaya lang, syempre, kung hindi sila annulled, wala naman pong bearing yung pangalawang dokumento. Dahil, ang presumption is, nag-i-exist pa yung first marriage mo. At syempre, dapat pinapanigan ng batas ng SSS, yung legitimate ang relationship or yung legal. Since hindi nakapag-submit ng annulment decree, no? Or katibayan na annulled na sila o kaya ay legally separated or whatever, maaari po na of course, kahit legally separated, validly existing pa din yung kasal. Or annulment decree or declaration of nullity of marriage or kaya naman ay proof of death, no? Dahil baka naman namatay na, kaya so na-severe na yung marriage. So, ibig pong sabihin, mas inire-recognize or pinapanigan pa rin yung unang kasal. Therefore, yung unang asawa pa din ang nananatiling beneficiaryo. Dos Compañeras. Ngayon, sa sitwasyon naman, itong texter natin, no, ikinasal sila pagkatapos namatay yung pangalawa. Ang tanong ngayon, legal ba yung pangalawang kasal? Siyempre hindi pa rin. Kasi hindi naman na-rectify or na-validate ng kamatayan ng kanyang unang asawa yung kasal niya sa pangalawang asawa because ikinasal siya sa pangalawang asawa niya na validly existing pa ang kasal kasi buhay pa naman yung asawa niya sa una o yung una niyang asawa nang magpakasal sila ng pangalawang asawa. Dos Compañeras. Mas maganda po mag-coordinate kayo sa SSS. Pero kung pagbabasehan po natin yung ibang mga kaso na nakarating sa Korte Suprema, ito pong SSS versus Azote, nasa halos parehong sitwasyon na nagpakasal sila nung kanyang pangalawang asawa na buhay pa yung kanyang unang asawa, no? At sinabi po ng SSS, may unang asawa ka. So yun po ang may karapatan. Sabi niya, buhay pa naman, patay na naman po Pero namatay siya, kasal na kayo and therefore illegal yung kasal ninyo sa pangalawa. So, ang maaari mong gawin, paano mo ito maaayos, magpakasal kayo uli. Para yung pangalawang kasal, yung kasal ninyo, no? Pakakasalan mo, the same person, ha? Yung pangalawang asawa mo, baka naman humanap ka ng pangatlo. Magpakasal ulit kayo, para this time, legal na yung inyong kasal. Bakit? Wala nang hadlang patay na ang una mong asawa. And therefore, tapos saka mo siya, no? Mag-submit ka ng death certificate ng una mong asawa, pagkatapos mag-submit ka ng marriage certificate ninyo ng inyong pangalawang asawa, maaari sigurong ma-cure yung record na yun. Dos Compañeras. Pero yung pagkamatay ng unang asawa ninyo ay hindi naging cure hindi naging sagot sa pagiging legitimate ng inyong pangalawang kasal, no? Hindi po na rectify, no? So ang solusyon is that magpakasal kayo ulit, this time legal na ang inyong kasal because wala nang hadlang. Dos Compañeras. So yun, ang importante po doon ay legitimate ang inyong relationship para mailipat mo. So take note po kung halimbawa po kayo ay napakatagal ng hiwalay ng una ninyong asawa, no? Hindi po basta-basta ninyo siya mapapatanggal. Kailangan po ninyong ipadeklara na void ang inyong kasal kung meron mang sapat na basihan para ipadeklara itong void. O pangalawa, kung halimbawa po ay
petition for annulment of marriage. Ibig sabihin, may basehan para i-terminate o putulin ang inyong kasal. At pangatlo, pwede po kayong mag-file ng legal separation sa inyong asawa kung meron man pong batayan. No, yun lamang po ang tatlong mga sitwasyon, no, kung paano ninyo mapapalitan ang inyong benepisyaryo sa inyong record. Dos Compañeras. Of course, ibang usapin kung ikaw ay nagpamiyembro ng SSS, pagkatapos si nanay at mga nanay, tatay at kapatid mo ang iyong benepisyaryo. Kapag ka po nag-asawa ka na, dapat ay i-upgrade ninyo ang record ninyo sa SSS para po mas malinaw at hindi na kahingan pa ng napakaraming requirements ng inyong asawa at ng inyong mga anak kapag dumating ang takdang panahon na nag-say goodbye na kayo sa earth. Dos Compañeras. Ayan. Yun. Now, paano naman? Ang tanong, attorney, paano ba yan? Nakakalimutan ng asawa ko na i-upgrade. Nandun pa rin yung nanay niya, yung paring mother-in-law ko, yung father-in-law ko pa rin ang nakalagay doon sa SSS record niya. Paano ba yun? No? Hindi pa naman kami magkasundo ng nanay niya at ng tatay niya. Parang mabigat ang loob sa akin. Paano ko? Ako na legal wife at yung asawa ko, paano? Wala na bang pag-asa na makatanggap pa ako? No? Dahil ang naka-enroll bilang benepisyaryo ay ang kanyang magulang at kapatid. Dos Compañeras. Kaya yung mga mag-aasawa dyan o nag-asawa na, take note po, kailangan po ninyong i-upgrade ang inyong status, i-update. Not upgrade. Update ang inyong status sa inyong SSS at sa iba pang mga records para hindi sila mahirapan. Now, kung sakasakali, dumating sa sitwasyon, ay nanay at tatay ang nakalagay. Ikaw legal wife ka. Meron kayong anak, no? Ilan ang anak ninyo, no? Paano 'yan? Hindi ka na ba makaka-claim? Sino ba ang mapaprioritize sa pagre-release ng claim? Ang sinasabi po ng batas ng SSS, kahit pa hindi na-update ang record, ang sinasabi pa rin ng batas ay ang legitimate spouse, ang legal na asawa, no? Ang siyang makaka-claim pa din. Dahil sila po ang primary beneficiary. No? Ang magulang ay secondary beneficiary lamang po. And therefore, may priority ang legal na asawa. Ano ang kakailanganin? No? Kung ikaw mismo ay member ng SSS, ay maaari ka, online na lang ang iyong pagsasubmit ng mga requirements. Kung hindi naman, ay pupunta ka sa physical na office ng SSS. Pero kakailanganin mong dalhin. Siyempre, kailangan mo yung patunay na kayo nga ay ikinasal ng asawa mo. No? Kinasal po kami nitong ganito. Matitrace naman yun, di ba? Kinasal po kami ng asawa ko nung ganito sa marriage certificate. Dalhin din po ninyo ang certificate of live birth or birth certificate ng inyong mga anak. No? Especially kapag ito ay below 21 years old. Bakit? Kasi sila po yung primary beneficiaries. Dos Compañeras. So, hindi po tatanggap ang magulang kapag merong legal na asawa. No? Mapupunta po sa legal na pamilya. Ang question dito, si Leonardo, may pension bang matatanggap pag 36 months lang ang naihulog? 67 years old na po ako. Hindi po pension ang matatanggap ninyo dahil ang pension po ay available lamang, no, para doon sa nakahulog ng 120 monthly contributions. Sa mga ang benepisyo pong mapupunta sa inyo ay yung mga disability benefit tsaka yung ano bang tawag doon, yung funeral, no, kung sakasakali man. Dos Compañeras. Okay, may mga questions pa dito. Ongoing po ang annulment case, bumili ng single ang status, ano ang consequences, pwede ba ipatanggal as beneficiary sa SSS ang nagkulong na asawa? Nagkulang. Okay. Halimbawa po, ongoing pa yung annulment case. Aantayin po ninyo dahil isasubmit po ninyo para mapatanggal, isasubmit po ninyo yung decree, no? Yung desisyon ng korte na nagsasabi na annulled na kayo o declared void ang inyong kasal. Pending that, hindi pa po ninyo to mapapalitan, Miss Ellen Geronimo. Dos Compañeras. Okay, bilang ako ay single, mother ko po. Yes, tama ka, Gael Enriquez.
No, we're talking of para maging primary beneficiary, kailangan yung asawa, kailangan may asawa muna siya, hindi ba? Ayan. Mami Belen Rivera, good morning sa and thank you very much, Gael Enriquez. Sandra Rances mula sa OWAS. Tama po ba? OWAS po ba ang basa doon? OWAS Albay. Si Maricor Angeles, ang tanong ko lang po, ang mga anak ko overage na hindi na pwedeng maging beneficiary ko sa SSS, pwede po ba maging beneficiary ko po ko na 13 years old? I think so, no? Di ba meron po kayong designated beneficiary? So, maaari po siya maging i-designate ninyo, Miss Maricor Angeles. Dos Compañeras. Okay, may question dito. May karapatan ba ang legal na husband sa pensyon ng asawang namatay kung hindi siya nag-change ng status, job, birth, o bet? Yes, kababanggit lang natin, no? Na kapag ka po, kahit po hindi nag-change ng status, ang kakailangan nilang na patunayan ng inyong asawa ay kayo nga ay ikinasal, validly married. So yung marriage certificate will play an important role. It will be your best evidence na kayo nga ay legal na mag-asawa. Dos Compañeras. Okay, si Jong, pwede ko po bang maging live-in beneficiary? Pwede ko po bang maging primary beneficiary ang ka-live-in ko? Live-in po kami since February 2000 until present dahil ang unang asawa ko po ay sumama sa ibang lalaki at nagkaanak na sila ng 8. Ay, sus Mariosep. Tapos nag-asawa, uli ako ng iba pero hindi kami kasal, pero hindi nagtagal, sumama na rin sa iba at nagkaanak sila ng isa. Nasa Hong Kong kasi ako noon, kaya itong pangatlo na kinakasama ko ngayon ang nagtagal sa akin. Kawawa naman kung wala siyang mamanahin sa akin kahit man lang sa SSS pension ko. Please explain. Dos Compañeras. Napakasaklap naman ito. Napakasakit, Kuya Eddie. Na, yung first wife niya, yung wife niya, legal wife niya, sumama sa iba habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa. 8 ang naging anak sa iba. No? Pangalawa, nag-asawa ulit siya, iniwanan din naman siya at nagkaroon ng anak na isa. Sa iba naman, ngayon meron na siyang kinakasama. Ang sinasabi po kasi na, yung po mga benepisyaryo ninyo, pwede yung mga anak ninyo, no? Yung asawa ninyo, ganito, mag-execute po kayo ng magpa-judicial separation, legal separation po kayo. Bakit? Para matanggal na. Kasi kung hindi man kayo magpapaanal, at least yung designation ng inyong asawa bilang beneficiaryo ninyo, no? At least hindi na po siya tatanggap. Bakit? Kasi since judicially declared na legally separated na kayo, di ba isa po sa mga epekto nito, yung pagkatanggal niya bilang as designated beneficiary sa inyong mga social security, yung mga kagaya niyan sa SSS o kaya sa GSIS at sa kung ano-ano pang mga social security, benefits. Yan. Dos Compañeras. Ayun. So, hindi po basta-basta pwedeng tanggalin. Ang sabi nga po ng korte sa SSS versus Social Security Commission versus ASOTE, yung death benefits under ng SSS ay hindi maaaring isali doon sa mga properties na maaaring i-dispose sa pamamagitan ng will, no? Yun po ang binanggit ng SSC versus ASOTE. Therefore, hindi mo siya basta-basta pwedeng, tatanggalan kita bilang beneficiaryo ko, no? Kailangan mong may legal na desisyon. Merong desisyon mula sa korte na nagsasabi na kinakatigan ka na yung asawa mo ay kumbaga matatanggalan na kayo ng mabubuwag na din pati yung property regime ninyo. So either legally separated or annulled na kayo o kaya naman ay declared void ang inyong kasal. Dos Compañeras. Grabe, napakatindi, no? Ikaw, pinindeho ka na, hindi mo pa rin siya matanggal-tanggal. Bakit? Kasi kasal pa rin kayo. So habang kasal po kayo, nananatili siya ang beneficiaryo ninyo. Now, again, meron po tayong question, no, para sa ating bonus question. Pahabol na papasko mula po sa inyong lingkod at sa isa nating generous na sponsor. Sinong beneficiary ang My 5-year guaranteed period? Okay, banggitin ko lang ano ba yung 5-year guaranteed period kasi tinatanong na din po ito. May question dito. May sabi niya kasi ni Jay Dura, attorney, may nabasa po ako sa Reddit na after 5 years, wala daw pong pensyon
pensyon ng beneficiary ng SSS member na namatay. Tama po ba yun? Sa ito pong 5-year guaranteed period, kasi ginagarantiyan po ng SSS ang retirement, total disability at death pensions. Kung ang pensioner ay walang primary beneficiary, no? Kasi yung primary beneficiary po ang asawa, lifetime yung kanyang pensyon eh. Kung ang primary beneficiary po ay kung ang SSS member po ay walang primary beneficiary at namatay siya sa loob ng 60 buwan mula sa pagsisimula ng buwan ng pensyon, ang secondary beneficiary po ay may karapatan sa lump sum katumbas ng balance o yung mga natitira pa sa kabuuang 5 taong pensyon. So ibig sabihin po nito, kung ang isang pensyonado ay tumanggap na ng 1 taong sa loob ng 1 taong pensyon, so may natitira pang 4 na taon. So yung 4 na taon na yun ang lump sum na matatanggap ng kanyang secondary beneficiary. So, sinong beneficiary ang may 5-year guaranteed period? The answer is the secondary beneficiary. At sa sitwasyon, kung sakasakali, namatay na ang itong SSS member, within 60 months, maaari po yung secondary beneficiary, dahil wala siyang primary beneficiary, yung secondary beneficiary po ang tatanggap. Dos Compañeras. Itutuloy po natin ang ating talakayan. Again, the question is, sa ating bonus question, ang pahabol na papasko, the question is, sinong beneficiary ang may 5-year guaranteed period? Ipadala po bilang message sa akin, Attorney Rina, second page, doon ko po makukuha ang winner natin tonight. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Magandang gabi muna sa iyo, Mario Manuba, Joseph Abalos, Jinky Parley Andrade, Boyax Orsal, and maraming iba pa. Si Ann Queenie Palafox and Danny Boy Plata, yes, Julita, and maraming iba pa. Sigpi, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsusolong panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Ito si Sigpi, attorney, magpapa-update ng status ng wife pero hindi pa na-update ng SSS status ng husband. Automatic na ba na-update ang status ng husband? I don't think na nagiging automatic yung updating. Better inquire with SSS, But I think, kailangan din po na yung mga may asawa nga dyan. Ano po ba yung ginawa ninyo? Wala kasi akong asawa eh. Mga asawa nga dyan, let me know nga kung nagiging automatic yung updating. But I think it's just a matter of coordination with SSS. Kapag pasensya na kayo, hindi ko masagot dyan. Dos Compañeras. Tinatawanan ako nitong technician natin. Bakit sino bang nagsabi na required tayo mag-asawa? Wala naman na. Si Kim Balbin, magandang gabi sa'yo. Always listening daw sa radyo natin. Okay, thank you very much, Gael Enrique, sa pag-a-assist, di ba? Sabi ni Gael, I agree. Tama naman, di ba? Sino bang nagsabi? Paano kung makahanap ka pa ng batugan, ikaw pabubuhay, Tapos nagpapalaki lang ng tiyan, bubugbugin ka pa. Meron akong kakilala na nunutok pa ng baril sa asawa niya na matapos ang maghapong pagtatrabaho, yung asawa painom-inom lang, pasigar-sigarilyo, patong it's lang sa kanto. Pagdating ng gabi, na late na uwi si Mrs., tututukan pa ng barel, di ba? Napakasaklap ng buhay. Tumigil ka. Mabuti na yung single tayo. Dos Compañeras. Iba rin po yung mga probisyon ng GSIS, kasi iba po ang sumasaklaw sa kanila. Siguro may pagkakataon na mag-aala tayo ng episode para doon sa para doon sa GSIS din. Pero si Alexis Tiger po kanina ay merong kagabi pa siya nagpadala ng question actually. Sabi ni Alexis Tiger, common law wife, husband, pero nakalagay na beneficiary, pwede ba mag-claim? Ang anak ng kinakasama ilagay na beneficiary pagdating ng claim or pension, hindi pwede isama. Actually, hindi po kasi basta-basta ninyo mailalagay kasi kakailanganin po ng mga record
no, yung pagpapatunay na legitimate yung relationship ninyo, no? So kapag ka common law o kaya ay live-in partner, ay malabo po dahil yung SSS Citizens Charter naka-indicate din po doon kung sino lang. So may blood na relationship, no? Yung member at saka yung dinidesignate niya na beneficiary. Dos Compañeras. Okay, sabi niya pangkape lang din natin, Attorney Rina Seco, ang pambuhay sa batugang partner. Ay, totoo, kamahal-mahal pa naman ang kape ngayon. Magandang gabi sa iyo, Andy Marquez. At syempre, yung iba pa nating mga tagapakinig. Ayan. Next question. Ano po ang benepisyong matatanggap ng mga beneficiaries ng matay na mayor? Nabanggit na po natin. Ito. Matagal na po kaming hiwalay. Meron pa rin po ba akong karapatan sa SSS sa benefits ng asawa kong namatay kong asawa kahit nagkaroon na po ako ng anak sa iba? Salamat po. Sana po ay matulungan po ninyo ako. Dos Compañeras. Ang question po na yan ay mula kay Senaida. Kung kayo na yung matagal ng hiwalay, pagkatapos ikaw ay nagkaanak pa sa iba, no, ay bakit ka mag-claim? Bakit ka pa mag-claim? Although kung halimbawa, hindi naman ito natingnan ng SSS, malamang sa malamang, maari pa rin kayong makaklaim, pero nasaan naman ang dignidad mo? No. Ikaw ay nagtaksil ka na, nagkaanak ka na nga sa iba, ikiklaim mo pa, makikibenefit ka pa doon sa pinindeho mong asawa. Pasensya na kayo sa term ko ha, prangkahan lang tayo. Buti na yung nagkakaliwanagan. Diba? Na pinindeho mo na yung asawa mo, pagkatapos ikaw pa ang magkiklaim ng benepisyo, abay, nasaan naman yung konsensya mo at hiya mo sa sarili, di ba? Tama ba ako doon, Gael? At saka AK Sikwan, magandang gabi po sa inyo, Josie Villamor, at maraming iba pa. Pangalawa, halimbawa po na, kung may pagkakataon po, halimbawa, sa pagkakataon po kasi na kumbaga ay na-disqualify yung legal na spouse, yung spouse na makaklaim. Ang magbe-benefit po kasi dito, paghahatian, yung dapat na mapupunta sa misis o sa mister na bilang benepisyaryo, ay paghahatian po ito ng kanyang mga anak. So, ibig sabihin, ikaw, mami o daddy, nagkiklaim ka dahil namatay na si misis, nagkiklaim ka, pero pinindeho mo siya, nagkisama ka na sa iba, nakipag-live-in ka na, yung mga dependent na mga dependent beneficiaries ng iyong asawa, maari kang ireklamo bakit? Para sila ang makabenefit instead na ikaw na namindeho ng asawa mo, di ba? Dos Compañeras. So yung mga anak dyan mo, pwede din kayo maging alerto para sa inyo mapunta instead sa magulang ng napindeho. Or kahit halimbawa, illegitimate child ka, non-marital, yung asawa nung magulang mo, nag-asawa na din, no? Pwede mong i-report para sa inyong mga magkakapatid na mga benepisyaryo sa inyo mapunta yung benepisyo. Kasi hindi mo naman kasalanan na nagloko yung kung sino man sa kanila, di ba? At ikaw ang nire-recognize ng batas na siyang dapat mag-claim nito. Dos Compañeras. Ito yung question to. Paano po kung inabandona ng babae yung asawa niya for so many years? Hindi siya nagpakita. Tapos nagpetition yung lalaki ng presumptive death of the spouse sa korte. Ito. Tapos, idineklara po ng court na presumably dead na siya. Tapos nag-asawa po yung lalaki. Ang tanong ko po ay paano po kung mamatay yung lalaki at ang nailagay niyang dependent niya sa SSS ay yung asawa niyang umabandon sa kanya. May posibilidad po ba na walang matanggap ang second wife niya sa death benefits? Dos Compañeras. Ito po ay question ni Rochelle Sarmiento. Okay, Rochelle Sarmiento. Dahil nga dumaan sa legal na proseso, no, presumptively dead yung first na asawa. Ibig sabihin, nire-recognize po ng batas and i-recognize din po ng SSS yung karapatan nitong pangalawang asawa na makapag-claim sa SSS. Ang kailangan lamang pong ipakita nitong pangalawang asawa ay yung desisyon ng korte na nagsasabing nagdideklara bilang presumptively dead, no, yung
first wife, no? So, ibig pong sabihin, may chance po na makaklaim kayo. Kailangan lang ninyo ipakita yung, again, establish na nyo yung legitimate na relationship ng pangalawang asawa. Dapat nauna po yung declaration ng presumptively dead bago ang inyong kasal. Otherwise, baka hindi po kayo mag-grant or ma-approve dahil, syempre, illegal yung naging pagpapakasal ninyo. Yun. Dos Compañeras. Sabi ni Kenneth Arevalo, aba, may pago ng pantakot sa spouse na maiiwan. Dati, pag namatay ako, hihilahin ko ang paa mo pag nag-asawa ka ngayon. Sige, pag nag-asawa ka, pag namatay na spouse, hindi ka na makakaklaim. Ay, totoo. Dos Compañeras. Ay, ang bilis pa ng oras. Magandang gabi sa iyo, Larry Dionson Tagaru de Palma. Sabi niya, oy, tama ka dyan. Thank you very much. May mga iba pang mga questions pero hindi ko na po nabasa. Kukuha na lang muna tayo, no? Sabi ni Daddy Roel Resio, correct. Ay, kapang, di ba? Totoo naman, Daddy. I agree with you. Dos Compañeras. Anyway, sa tanong na sinong beneficiary ang may 5-year guaranteed period? Actually, hindi naman po talaga 5 years dahil yun lang matitira dun sa 5 years na yun. Kung halimbawa nabuhay pa ng 2 buwan, ay di 4 years and 10 months ang makukuha bilang lump sum noong secondary beneficiary. Dos Compañeras. So the answer is secondary beneficiary. Ang sagot. Ang winner po natin tonight, congratulations sa iyo, Alexis Tiger. Ay, mali. Congratulations sa iyo, Alexis Tiger. Thank you very much for tuning in. Regular listener natin ito. Maganda rin na siya ay nagtanong sa atin. Ayan. Mas napansin ko yung sagot niya dahil meron pa rin siyang question. Ayan. Pero thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin, Alexis Tiger. Paki-message mo sa akin ang iyong GCash number. Bukas i-send ko po ito. Okay. Magsama-sama po ulit tayo next week on Monday para sa isa namang episode ng DZRH Dos Compañeras. Nakasama ko po buong linggo si Jeric Barreto, gayon din si Het Del Moro, and of course kayong lahat. Maraming salamat po. At hanggang sa Monday, nakasama po ninyo nagsasolang panyara ng bayan at Ate Lily Baradi, Ate Ching, magandang gabi sa iyo. Nakasama po ninyo nagsasolang panyara ng bayan at Attorney Rina Seca, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.